sa first million mo. Dahil excited ka sa first car mo. Dahil excited ka sa dream house mo. At look around the people, the person around you. Kasi yung taong yan yung tutulong sa'yo, kami. Tayong lahat ang tutulong sa'yo para maabot lahat ng mga pangarap mo. At sa paglabas natin, maraming magtatanong sa atin, ano ang kumpanya mo? With pride and joy, we will answer them. My company is AIM Global Group of Companies, where I am not as molded to succeed. Limitless! Yes, good evening, good morning, good evening po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga participants all over the world, sa ating mga business partners. So welcome po sa ating event for tonight. Ayan, so pa-comment naman ako dyan guys ng blessings kung talaga naman pong naririnig nyo ako loud and clear. Ayan, so welcome po sa ating event and welcome po sa ating 38,000 million diba na ating participants. So welcome po sa ating event for today. So sige, paano po tayo rally pa po ng event para po masalupat po tayo maraming ma-inspire. Okay, so welcome po sa from the title itself palang The Art of Wide Spending 2.0. Okay, so syempre before po ako mag-start, gusto ko lang po munang magpakilala sa inyo sa lahat po ng mga hindi po nakakakilala sa akin. I am Coach Angelica Barba, isa po ako sa mga natulungan, 'di ba, ng ating community, ng AGG, ng Hatspi Icons, isa din po sa na-create na silver executive ng ating community. Alright, so pa-comment naman ako dyan guys ng blessing, sige, para ating blessings pag dumating, di ba, mga paparating na blessings sa atin. Ayan, welcome po sa ating mga participants, okay, sa ating mga guests na nandito ngayon. So, welcome po sa ating event. Okay, so I know for sure na sobrang excited na po ang lahat. Ayan, so sige, kung kaya pa po natin na padamihin, di ba, yung ating participants, yung guests, kasi napaka-importante po ng event natin for today. Okay, so hindi po natin dito basta-basta, lalo na po yung speaker natin ngayon, di ba, talaga namang pinaghandaan, di ba, ng ating mentor, di ba? So excited na ba ang lahat? Paki-comment naman nga ako dyan guys ng excited. Kung talaga namang excited ka na at nararamdaman mo na din na gusto mo na din matuto, di ba? Maintindihan yung yung event natin for today. So welcome po sa event, sa lahat po ng mga habol-habol pa po, and ipapasukin nyo na lahat. Diba, lahat po ng guests nyo, members nyo, lahat ng VAs nyo, kasi napaka-importante po na pag-uusapan natin ngayon. Okay, so hindi ko na papatagalin. Gusto ko lang po sa inyong ipakilala ang ating speaker for tonight. Siya po ay isang former employees, former OFW, multiple and now a Millionaires Club member and millionaire maker, six-figure income earner, local and international trip qualifier, a car achiever, and one of the global ambassador prime of AGG. So please help me welcome Mentor Jessica Peralta. Hatspi Icons. Ayan, thank you so much Coach Angelica sa pag-introduce sa akin. I like your energy. Ayan, thank you so much, and thank you sa sa nag-invite sa akin kay Mentor Melanie Ramirez sa Zoom event na to. And thank you everyone for coming and for listening, and salamat sa oras nyo. Okay, and 48, di ba? Powerful and powerful leaders na nandito. So, but we still have time. So, rally nyo lang po yung mga link para mas marami tayong matulungan,
ma-inspire and mag-guide ng mga clients and leaders natin. And also, actually, we're live ngayon sa Australia. So, dito po sa Australia ay 1:04 a.m. O, 'di ba? 1 a.m. na po dito. Alam ko po sa Pilipinas, it's 11 o'clock ng gabi. Ayan. So, miss ko na kayong lahat dyan. Okay, ayan. So, nakakatuwa kasi it's been a while na makapag-Zoom ako ulit and nakakatuwa kasi I'm always inspired and motivated, 'di ba, na makapag-turo, makapag-guide sa mga upcoming leaders and sa mga clients natin. Okay? Ayan. So, if you can hear me loud and clear, patype naman dyan ng abundance. Okay? Yes, mga kangaroo. Kangaroo and koala. Ayan. Okay, sige. So, mag-share screen po ako. Wait muna. Okay, ayan. Wait lang guys ha. Ayan, nakikita niyo po ba yung aking share screen? Angelica? Hindi pa po up. Hindi pa. O, sige, sige. Okay, eto po nakikita mo na ano Yes po, na ma'am. Sorry, yes po. naka-big screen na ba? Big screen na siya o hindi pa? Hindi pa po, Okay. mentor. Okay, sige. Wait lang ha. Eto, okay na? Yes po, Okay na ba? mentor. Opo, Ah, yes po. okay, goods na. Okay. So, welcome everyone sa Zoom natin. This is the Art of Wise Spending. Okay, ayan. So, dito, ituturo ko sa inyo kung paano kayo mag-raise ng capital. Kasi, yung mga nandito na mga 50 leaders natin, pwedeng may ano kayo dito, 'di ba? May prospects, tapos sa merong nahihirapan magbayad ng account, 'di ba, sa ating program. Tapos meron din naman na gusto mag-multiple accounts, 'di ba? Gusto maabot yung 31 accounts, 'di ba? Gusto pa-join yung mga family members pero nahihirapan sa capital, 'di ba? So, actually karamihan sali, 'di ba, sa program natin, 'di ba? Karamihan walang pera. Which is ako po, ganun din naman ako. 'Di ba? Nag-start din naman ako sa walang pera. Actually, yung yung sinimulan ko ditong pera talaga is galing sa utang. Nag-loan po ako sa Pag-ibig. O, 'di ba? Yan yung pinakaunang loan ko. Pinakaunang loan ko sa buhay ko. Which is yung Pag-ibig. Tapos yung pera na yon, inano ko talaga siya, nilagay ko talaga dito sa ano natin, digital business. Yun. So yun po yung ginawa ko para makasimula. Kaya sa mga nandito na kumbaga nahihirapan ka magsimula, tapos wala kang pera, tapos sa mga nandito naman na nakasimula na may account ka na, tapos gusto mong, alam mo yun, dumami yung accounts mo, wag kang mahiya na gumawa ng paraan. Kasi lahat naman kami, mga Millionaires Club, mga car achiever, mga top earners, nagsimula din po halos lahat saan? Sa paggawa ng paraan. So, yun po yung pag-uusapan natin, paano ka makakagawa ng paraan. Whether kung ano yung pwede mong gawin, pili na lang kayo, okay? Kung ano yung pwede mong magawa para
makapag-account ka at makapag-add account ka. Okay? Ayan, sige. So, ito yung mga topics natin. So, ano na lang natin yan. Pag-usapan na lang natin isa-isa, okay? Basta ang number one, may intindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng raising capital. That's number one. Number two, matututunan mo yung iba't ibang paraan ng pagkuha ng puhunan. Okay, yan. Tapos number three, may inspire ka na gawing seryoso ang digital business, especially yung ginagawa ngayon ng Hotspi Icons, okay? And number four, makikita mo yung ROI at long-term benefits nito. Yan. So, yan yung magiging framework natin ng pag-uusapan natin ngayong araw na to. Okay? Ayan. So, unang-una, ang pinaka-importante dapat ang mindset shift sa puhunan. Okay? Bakit mahalaga ang mindset? Kung may budget ka sa luho, dapat may budget ka din sa future. Okay, sino yung mga maluho dito? 'Di ba? Sino yung mahilig, alam mo yung pag may bagong cellphone, anong iPhone ngayon? iPhone 17? Di ba? Uy, may bagong cellphone, bili tayo, di ba? So, yun. So, mga luho, di ba? Bagong sapatos. Ano bang usong sapatos ngayon? Nakikita ko sa TikTok yung Puma. Yung Puma na dinisign ni Rosé ng Blackpink, 'di ba? Ano pa mga luho ngayon? Ang daming luho na lumalabas sa TikTok, 'di ba? Merong iba naman, 'di ba? Mura lang, kaka-check out, magkano na yung nilabas na pera. Tama, 'di ba? Kung may budget ka sa luho, dapat may budget ka din sa kinabukasan mo. 'Di ba? Ang pinakamahalagang hakbang sa pagtataas ng puhunan ay ang pagbabago ng iyong isip. Maraming Filipino entrepreneurs ang natatakot mag-invest sa sariling negosyo, pero walang takot gumasa sa mga bagay na hindi naman kailangan. Tama, di ba? So, tayo kasi mga Pinoy, pag sinabing trabaho, nililinyahan natin. Tama, di ba? 5,000, 10,000 monthly. Pero pag sinabi mong negosyo, kikita ka, 20 mil, 30,000, 50,000, 100,000 buwan-buwan, anong ginagawa? Anong iniisip natin is scam. So, yun. Tapos, pag empleyado ka, kinsenas katapusan, anong nangyayari sa sahod? Walang natitira. Pero takot na takot tayo magnegosyo. Which is, sa totoo talaga, ang pera nasa negosyo, wala siya sa pag-eempleyado. So, dapat yung maintindihan, for example, sa Pilipinas, di ba? Ang pinakamadaming mahirap, anong ginagawa? Ang mahihirap ang ginagawa nila pagtatrabaho. Tama. Ang mayayaman ang ginagawa nila pag nenegosyo. Tama, di ba? Kaya maraming mahirap sa Pilipinas kasi ang ginagawa ng karamihan ay pagiging empleyado, pagtatrabaho. Pero konti lang yung mayaman kasi konti ang negosyante. Tama, di ba? So, dapat maintindihan mo, kahit po dito sa Australia, sa iba't ibang bansa, ang mayayaman, negosyante. Okay, hindi mga empleyado. Okay, kaya nga may mga empleyado na nagtatrabaho, pero a part of their salary, nilalagay saan? Sa business, sa investment. Nagsa-start up sila ng small businesses. Di ba? Okay, so ano ang pagkakaiba ng gastos at negosyo? Gastos, nauubos at walang bumabalik. Tama, pero ang negosyo, ito ay may potential na magdulot ng mas malaking returns. Okay, so dapat yung pera mo, maging wais ka sa paggastos. Dapat yung pera mo, hindi dapat nauubos saan sa gastos kasi wala siyang ibabalik. Okay, so dapat yung pera mo, napupunta din sa negosyo o kung ano yung opportunity na pwedeng magbalik sa'yo ng mas malaking pera pa. Okay, so eto, may mini activity. Magsulat ng top 3 pinagkakagastusan ninyo weekly. Okay, ano ba yung pinagkakagastusan weekly? Alin dito ang pwedeng bawasan para ilaan sa business? Halimbawa, daily coffee shop, visits, 200 pesos per day. Imaginein mo, 'di ba? 6,000 per month 'yan. Na pwedeng ilagay mo sa digital marketing, o 'di ba? So, eto, may suggestion dito. Pera na pwedeng puhunan, top 3 lingguhang gastos. Suriin ang iyong lingguhang pinagkakagastusan at tukuyin kung alin ang pwedeng bawasan para ilaan sa inyong negosyo. Ang bawat sentimo na naiipon ay isang hakbang patungo sa mas malaking puhunan. For example, eto, mahilig ka ba magkape?
Okay, daily coffee shop visits, 200 kada araw, 1,400 bawat linggo, 6,000 sa isang buwan. Okay, itong 6,000 na to, pwede mo tong ilagay saan? Sa negosyo. Tama, di ba? Ay, yung kape naman, ano mo lang yan, ilalabas mo lang yan sa CR, di ba? So, what if yung coffee shop visits mo, di ba? Bawasan mo, 'di ba? Para magkaroon ka ng budget saan sa isang negosyo. Okay, ano pa? Impulse online shopping. 1,000 sa isang linggo, 4,000 sa isang buwan. Ilaan sa inventory o supplies, ilaan sa negosyo. 'Di ba? So, napaka-importante na yung perang kinikita mo, hindi siya dapat napupunta sa mga gastos. Okay? Kasi, kakainin lang siya ng expenses. Tapos makikita mo, yung pera mo, walang napupuntahan. Alright, ano pa? Ito pa, weekend entertainment leisure. 800 kada linggo, 3,200 kada buwan. Okay, imaginein mo ha. For example, pumupunta ka saan? Sa mga, tawag nito, yung gaming zone, nanonood ka ng sine, yung mga ganyan. So, ano mo, computein mo kung magkano yung ano mo, na nagagastos mo sa mga ganyan. Kung isama-samahin mo sa isang buwan, pwedeng panglaan mo na siya sa negosyo. 'Di ba? Okay, ano pa? Ano ang raising capital? Ang capital ay puhunan na kailangan natin para makapagpatakbo ng business. Okay? Tulad ng iba't ibang operational cost ng business. Okay? So in short, ang pinaka-idea, ang pag-raise ng capital ay para makapagsimula ka ng negosyo. Okay? Ayan, o ngayon, ano-ano yung pwede mong pagkunan? Number one, pwede kang kumuha sa personal savings mo. Okay, pinaka-safe na paraan, pero kailangan ng disiplina sa pag-iipon. Walang interest na babayaran at ikaw lang ang may control. Okay, kung wala ka pang pera, wala kang pang ipon, which is karamihan naman sa atin, di ba? Walang naiipon. Lalo na nung nagtatrabaho pa ako, wala talagang naiipon. So, kailangan mo mag-ipon. Tama, di ba? Pero, what if kung ikaw yung isa sa mga talagang masisinop sa pera? Tapos meron kang ipon sa bangko. Di ba? So, what if kupit ka ng konti, ilagay mo dito para mas mapalago natin. Di ba? Alam mo naman yung interes sa bangko, magkano? Magkano lang naman, di ba? O sa isang taon, for example, may 200,000 ka. Magkano ang interest niyan? 200 pesos. 'Di ba? 200 pesos ang kikitain mo sa 200,000. Eh what if yung 200,000 ilagay mo dito sa business program ng Hatspi Icons, 'di ba? Anong mangyayari? Yung 200,000 mo pwedeng kumita anytime ng 10,000. Pwedeng kumita anytime ng 20,000, ng 30,000, 'di ba? So ganun siya kaganda and lifetime business pa siya. Wala siyang expiration. Okay, ano pa? Number two, family or friend support. Kapag naniniwala sila sa inyong business vision, mas mababang interest o walang interest pero may emotional pressure. Okay, so ito, isang option na pwede mong pagkuhanan ng kapital ay yung mga kapamilya mo at kaibigan. Okay, guilty din ako dito. Yung tatay ko, hiniraman ko ng pera. Yung best friend ko, hiniraman ko din ng pera para makapag-multiple accounts ako. Okay, so, yun. So, kailangan mo lang ipaalam, okay, sa kanila na magsa-start ka ng isang business na ito gagawin mo, hindi lang para sa'yo, para din sa kanila, and kung ano yung kikitain mo dito, pwede mong ipangtulong din sa kanila. Okay, it's either bibigyan ka niya ng interest o pwedeng hindi na o pwedeng tulong na lang sa'yo. Okay, pero paano kung i-negative ka? I-negative ka bigla ng family. Which is usually yun ang nangyayari. Huwag mo lang silang pakinggan. Okay, so hanapin mo lang yung taong pwedeng makatulong sa'yo. Yung hindi sa'yo makatulong, huwag mo nang pakinggan. Okay, okay. Number three, smart financing loans. Okay, pwedeng option kung may malinaw na business plan at nakikita mo na ang kita. Importante ang tamang calculation ng interest versus potential returns. Okay, so ito, guilty din ako dito. Ayun. Kasi nag-loan ako sa pag-ibig nung nag-start po ako dito. So, yun. So, ako kasi,
kapag may nakita akong opportunity, talagang ginagawan ko siya ng paraan at talagang hindi ako pumapayag na hindi ako kikita ng pera. Okay? Hindi ako papayag na mawala na lang bigla yung pinang-loan ko or inutang ko. Sabi ko, dapat kikita ako dito kasi yung kapital ko, inutang ko. Hindi pwedeng hindi ako kikita. 'Di ba? So, dapat ganun yung ating mindset. Okay, another thing, profits reinvestment. Paulit-ulit na pagbalik ng kita para lumaki ang business. Ang sustainable na paraan ng pag-scale up. Okay, for example, ikaw, business owner ka ngayon, di ba? Meron kang isang business. Ngayon, for example, kumikita yung business mo, yung a part of their profit, of that profit, pwede mong i-reinvest dito. Okay, or for example, ikaw, meron ka ng ilang accounts dito, baka merong profit na, di ba? Kahit konting profit, pwede mong gamitin siya pang ad account mo, pwede ka gumamit ng e-store, di ba? Tapos pwede mong dagdagan para maabot mo yung 31 accounts. Ayan, okay? Ayan, ano pa? Ito, example lang sa personal savings. Okay, ang personal savings ay isa sa pinakamatatag na paraan upang makalikom ng puhunan para sa iyong negosyo. So, kailangan mo ng disiplina at malinaw na plano. So, ito yung mga sample. Number one, magtakda ng malinaw na layunin. Ilan ba yung gusto mong maipon? Ilan ba yung gusto mong simulan? Okay, so for example, 50,000, 'di ba? Yung Technoverse, yun yung gusto mong simulan. O di, ano ka na, magtagda ka ng realistic na timeline. Okay, tapos number two, suriin ang gastos at gumawa ng budget. Okay, magkano ba yung gastos mo? Magkano yung pagkain? Ganito, ganyan. Ilan ba yung, saan mo kukunin? Saan mo yung kukunin yung 50,000 na para maipon mo siya? Number three, i-automate ang pag-iipon, 'di ba? So, para talagang ma-push ka na makapag-ipon ka. Okay, number four, maghanap ng dagdag na kita. Explore side hustle. O, 'di ba? Actually, meron akong kakilala na para makapag-join siya sa program natin, nag-ano siya, nagbenta siya ng merong, tawag nito, gumawa siya ng thesis ng mga kaibigan niya, ng mga kaklase niya. Yun. So yun, meron din naman nagbenta ng mga kakanin, nagbenta ng mga, tawag nito, nagbenta ng mga pre-love items, meron naman nagbenta ng bike, nagbenta ng laptop, 'di ba? So, ang daming pwedeng magawa. Sabi nga kung gusto may paraan, 'di ba? And number five, regular na suriin at ayusin. So, titingnan mo kung ano yung progress sa bawat buwan. Okay. So, for example, gusto mong makapag-ipon sa isang buwan ng 50,000. So, dapat every week may naiipon ka ng halos magkano? 15,000. Halos 15,000 or halos 10,000, di ba? Sa isang linggo. O, sa pinakalas na linggo, dapat 15,000 ang maiipon mo. So, dapat na mo-monitor mo siya. Okay, ayan. So, ano pa? Paano naman, for example, manghihiram ka o gagawa ka ng paraan sa mga pamilya mo, 'di ba? O kaibigan. Okay, ito naman, suggestion. Number one, maghanda ng professional na business plan. Okay, so kung kaya mo, 'di ba? So ako kasi nung kausap ko yung kaibigan ko, ang sinabi ko lang pahiram, o 'di ba? Depende kasi sa closeness niyong dalawa. 'Di ba? Sa tatay ko naman, pinawatch ko lang yung video ng gagawin ko. So, yun. So, naunawaan niya naman agad, kaya pinapahiram ako. 'Di ba? So, yun. So, number two, pumili ng tamang oras at lugar. For example, kakausapin mo yung friend mo, 'di ba? Mas maganda personal. Mas maganda personal mong kausapin. Okay, tapos number three, ipaliwanag ng maliwanag. O, paliwanag ng maliwanag ang iyong plano. Okay, so dapat handa ka sa mga tanong, mga ganyan. Yun. Kung kaya mo ha, kung hindi mo kaya, hanap ka na lang ng ibang paraan. Number four, linawin ang mga kondisyon ng pautang investment. Okay, so dapat malinaw. Okay, for example, sa kaibigan mo, sige, papahiramin ka ng 50,000. Okay, so tanungin mo siya, magkano bang interest?
Tapos sabihin mo siya, okay lang ba na ganito ko siya babayaran, paunti-unti sa'yo. 'Di ba? Kasi magsisimula pa lang naman ako. So, babayaran ko siya ng ganito, ganito, ganyan. Okay? So, ikaw na yung mag-suggest. Yan. Number 5, panatilihin ang komunikasyon at magpasalamat. Okay. So, pag pinahiram ka, wag naman i-block mo. Okay, wag mo naman i-block. So, mas maganda na maging close pa rin kayo. Okay, panatilihin ang communication. Okay, what if hindi mo kayang magbayad? Makiusap. Okay, makiusap ng maayos. Okay, lahat naman kasi ng bagay napapakiusapan. Alright? Okay, next. For example, ano ka? OFW or empleyado. Ano yung pwedeng gawin mo para makapag-raise ka ng capital? Okay, alam mo ba na maraming nagpapaloan para sa negosyo? Okay? Maraming nagpapaloan. Bibiro sana okay para sa flood control, o 'di ba? Okay, ayan. So marami po ang nagpapaloan para sa mga OFW at mga empleyado. Okay, ano yung mga bangko sa Pilipinas? Ayan, so meron BDO, merong ano tawag nito, Metrobank, 'di ba? Ang daming bangko na pwede mong hiraman para mag-start ka ng business. Okay. Traditional na business loans para sa rehistradong negosyo. Halaga ng pautang 50,000 to 5 million. Yan po yung pwede mong hiramin sa mga bangko. Ang interest po ay 5 to 15% per annum. Ang kailangan mo lang, business plan, financial statements at collateral. Meron ding na iba, mga pautang ng gobyerno. Ito yung mga SB Corp, DTI, o 'di ba? Suporta para sa medium small scale, yan, entrepreneurs na may mababang interest at flexible na termino. Halaga ng pautang 10,000 to 500,000. Ang interest ay 4 to 6% per annum. Ang kailangan mo dito ay business plan, DTI, SEC registration. Okay, ano pa? Microfinance institution. Pautang para sa mga negosyante, may limitadong access sa bangko. Okay, so mga microfinance, ang dami po dyan sa mga barabarangay, 'di ba? Sa munisipyo, halaga ng pautang 5,000 to 100,000 pesos. Ang interest ay 2 to 5% per month. Kailangan simpleng business proposal at pagiging miyembro ng grupo. Ayun. So, alam ko dito yung mga card bank, RDC, yung mga ganyan. So, marami po mga microfinance. Tanong-tanong ka po sa mga kapitbahay mo kasi marami pong ganyan. Okay, ano pa? Meron din pong mga online lenders at fintech. Mabilis na aplikasyon at pag-aproba, mas mataas na interest para sa bills at convenience. Halaga ng pautang 5,000 to 1 million, interest mas mataas kaysa sa bangko. Kailangan ng valid ID bank account at minsan proof of income. 'Di ba merong mga GCash credit, yung mga ganyan. Okay, so pwede po kayo diyan basta suriin nyo ng mabuti. Okay, ano pa? Programa para sa OFW. Meron tayong OWA, DBP, Land Bank, espesyal na pautang at reintegration programs para sa nagbabalik na OFW. Halaga ng pautang 100,000 to 2 million plus. Interest, mababa para sa social enterprise priority sector. Ang kailangan mo lang ay OWA membership at business plan. Okay, so maraming paraan ha sa mga OFW at mga Pinoy, mga empleyado, marami pong paraan. Hanap ka lang, pili ka lang ng pinakamadali para sa'yo. Okay, ayan. So, ito naman, this is reinvestment naman. So, paano ka magre-raise ng capital? If you already have your own business, okay, for example, may account ka na dito sa program ng Hatspi Icons, paano ka naman makakapag-reinvest? Okay, gusto mong mas madami yung accounts mo. Yan, so baybayan at unawain ng kita. Yun, regular na i-monitor ang iyong benta at gastos para malaman ang net profit. Ito ang kita pagkatapos mabawas ang lahat ng gastusin. Yun. Actually, sa totoo lang, napakaganda yung mga products ng nasa account natin. Kasi pwede mo siyang ibenta, tapos yung kabentahan ng mga product na yun, pwede mo ulit bilhin ng accounts. Okay? Magtabi ng bahagi para sa muling pamumuhunan. Ayun, yun nga yung sinasabi ko, 'di ba? Yung account, 'di ba? Merong mga products. So, pwedeng ibenta para yung kabentahan, pwede mong dagdagan para
para makapag-add account ka rin. Okay, ulit. Yan, estratehikong muling ipamumuhunan sa paglago. Yan, subaybayan at ulitin. So, ganun lang talaga. So, kailangan mo lang talaga ng monitoring and massive discipline sa sarili mo na dapat yung pera na yon na galing sa negosyo ay i-reinvest mo dito. Hindi mo siya gagamitin sa kung anong gastos o luho. Okay? Ayan. So ano pa? Bakit kailangan mag-raise ng capital? Number one, para mabilis ang growth. Mas malaki ang budget sa ads, mas mabilis makakuha ng prospect. Halimbawa, 500 per day sa Facebook ads, potential na 20 to 50 leads daily versus 100 per day na 5 to 10 leads lang. Okay? Para professional ang setup. Quality branding, professional website, premium tools. Lahat ito nagbibigay ng credibility sa business. Mas nagtitiwala ang customer sa professional looking setup. Ano pa? Para maka-avail ng training at mentorship. Matututo kayo ng tamang sistema mula sa mga experts. Ang knowledge na makukuha ninyo ay worth more than the money spent. Para magka-leverage, multiple account strategy. Yan, automation tools, mas malaking potential income, pwedeng mag-hire ng virtual assistants para sa scaling. Yun. So, in short, kailangan mong mag-raise ng capital para makapagsimula ka sa business and additional capital para multiple accounts ka, maran yung advertising mo, and talagang mas lumaki yung growth ng business mo. Okay? Kung negosyante ka, dapat maging normal na sa'yo and ma-accept mo sa sarili mo na kailangan mo talaga ng capital. Okay? Hindi pwede, walang legit na negosyo na walang kapital. At walang legit na negosyo na walang operating expense. Okay? So, kailangan mong maintindihan kapag nanegosyo ka, meron ka talagang ilalabas na pera. Walang libre sa ngayon ha. Ang libre po ng negosyo ay scam. Okay? Ayan. So, ito na. Paano mag-raise ng capital? Set a target amount, compute potential ROI, create a timeline. Kailan ka maglalagay ng capital? Huwag gawing someday. Huwag someday. Okay, give a specific date. Example, March 15, 2024, magsisimula ako. Okay, so ano ba ngayon? September 23. So, magkano ang gusto mong anihin? Simulan dito 50,000. O for example, sa katapusan, di ba? Pwede kang makapag-raise ng 50,000. Dapat meron kang specific date na makompleto mo yung capital mo. Huwag namang someday. Okay? Yan. Number 4, choose your source of funds. Alin ba? Saan ka kukuha? Personal savings ba? Maglo-loan ka ba? O combination, ano ba, hihiram ka ba sa family friends mo? Okay, ano ba, pwede naman lahat eh. Pwedeng lahat. Pwedeng yung 10,000 galing sa savings mo, 10,000 man galing sa family mo, 10,000 galing sa friends mo, 10,000 saan? Loan, 'di ba? O tas yung 10,000 naman galing sa sa tawag nito, sa galing sa dati mong business. So maraming paraan. So dapat marunong ka lang maintindihan mo lang talaga na hindi problema ang walang pera. Ang problema is hindi ka gumagawa ng action, hindi ka gumagawa ng paraan. Okay? Yun ang problema. Number 5 is commit and take action. Huwag hintayin, maging perfect ang timing. Imperfection action beats perfect in action. Start with what you have, improve as you go. Okay, so napaka-importante na huwag mong antayin ang tamang moment. Parati tayong the right moment, di ba? Ayan. So, wala pong right moment. The right moment is when you decide na yun talaga, eto na, ngayon na ako mag-join. Gagawin ko na siya ng paraan. That's the right moment. Okay? Yan. Alright. So, eto yung mga takot. So, karamihan kasi sa atin, for example, may pera ka naman, may pera ka sa bangko, may kakayahan ka naman mag-loan. 'Di ba? Pwede ka naman manghiram sa friends and family mo. Pero bakit hindi ka nakakapagsimula? Kasi may takot ka. So, ito, ano bang meron dito? Okay, for example, dito muna tayo, wala akong pera. Reality, may pera tayo, nasa priorities lang. Kung kaya nating mag-shopping ng 5,000 worth ng damit, kaya nating mag-invest ng same amount sa business. Okay, ano pa? Takot ako malugi.
Reality, mas nakakatakot ang remaining status quo. Sino ba ang naging successful na hindi nag-take ng risks? Okay? So, wag yung ano, hanggang dyan ka na lang. Okay? Kasi maraming opportunity na magpapabago ng buhay mo. Alisin mo lang yung takot at duda mo. Ano pa, hintayin ko muna. Reality, habang hinihintay mo, may iba nang nagsa-start at naunahan ka na. Perfect timing is a myth. Okay? Hindi siya totoo. Ayan. So, kailangan maintindihan na walang perfect timing. Ayan. So, alisin mo na yung rason mo na wala kang pera, takot ka malugi, hintayin ko muna kasi hindi yan lahat makakatulong sa'yo. Okay? Ano pa? Huwag palaging magdahilan. Harapin ang mga realidad ng pagnenegosyo. Okay, ano pa? Hindi pa ako ready. Reality, kung hihintayin mo ang perfect time, hindi ka kailanman makakapagsimula. Start small, learn along the way at mag-adjust. Ang pagiging handa ay action, hindi paghihintay. So tama talaga to kasi napaka-importante na kahit hindi mo alam ang isang bagay, okay, pero nakita mo maraming nagbago ang buhay. Just say yes and learn the program, learn the business along the way. Okay, kasi hindi makakatulong sa iyo ang aralin ko muna, tapos pag nakita ko okay, di ba? Saka ako sasali. Hindi pwedeng ganun. Kasi hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan at hindi mo maiintindihan kung hindi wala ka pang account, hindi ka pa nakakapasok sa system. Okay. Pareho din naman yan ng pagkain. Kung hindi mo titikman, hindi mo malalaman kung masarap o hindi. Okay? Yan. Ano pa? Kulang pa ang knowledge ko. Reality, ang kaalaman ay patuloy na proseso. Hindi mo kailangan malaman ng lahat. Magtanong, magbasa, maghanap ng mentor at magsimula. Ang pinakamahusay na paraan para matuto ay ang paggawa. Okay, mas marami kang matututunan kapag ginagawa mo na siya. Okay, mahirap ang competition. Reality, may competition sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi ito dahilan para hindi ka magsimula. Maghanap ng unique selling proposition, maging mas mahusay o targetin ang niche market. Okay, so guys, sa atin, hindi po mahirap ito dahil ang ating company ay 20 years na, very stable, very legit, 'di ba? At nakakatuwa kasi tayo po yung namamayagpak na pinakamatagal na company, isa sa pinakamatagal na company sa Pilipinas. Kaya wag po kayong matatakot sa kompetisyon, 'di ba? Ayan. So next, ano pa? Baka mag-fail lang ako. Reality, ang failure ay bahagi ng journey. Hindi ito katapusan kundi aral. Walang successful na entrepreneur ang hindi dumaan sa pagsubok. Matuto sa pagkakamali, bumangon at ipagpatuloy. Okay guys, like for us, I started this business since 2012. So I've been here for like 13 years na. 13 taon na ako nandito. Ang dami kong napagdaanan. Sometimes, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Tama yung ginagawa mo, mali pala. Trial and error hanggang sa makuha yung patama-tama. O, 'di ba? So, ngayon, nakakatuwa kasi magkano na yung kinita ko, 'di ba? So, at dahil dyan, nakapunta po ako ng Australia at wala po ako dito ng trabaho, 'di ba? So, imaginein mo, ang bread and butter ko dito ay ito pa rin na negosyo. Kahit nasaan ka man, kahit kahit saang lupalop ka man, pwede kang kumita dahil sa business na to. Okay? Yan. So, don't be afraid to fail. Okay, dahil yung failure is first attempt in learning. Marami kang matutunan sa failure mo. And because of that, you will be wiser and you will be stronger. Okay? Mas marami kang matututunan kapag nag-fail ka. Part siya ng journey mo. Okay, kaya wag kang mahihiya pag nag-fail ka. It's not about failing, but it's how you stand after the fall. Okay? Kung paano ka, tumindig pagkatapos ng pagkakamali mo. Kasi that's the time talaga na you will soar high. Okay? Ayan. Wala akong connections. Reality, hindi mo kailangan ng tone-tone. Tone-tonelada ang connection sa simula. Magsimula sa network mo, dumalo sa events at maging proactive sa pagbuo ng relasyon. Ang bawat successful na connection ay nagsimula sa simpleng hello. Okay, so wag kang mahiya, hindi porket
anak kang mahirap, hindi ka na magiging successful, 'di ba? So dito po very ano dito, level playing field. Wala ditong mayaman, walang mahirap. Ang importante masipag ka. Okay, kasi aanhin mo naman yung pera kung hindi mo naman tatrabahuhin, 'di ba? Ayan. So, eto mga success stories at testimonial. Ayan. So, ito po si Henry C. Sr. Henry C. was born to a poor family. His father left to look for a better opportunity in the Philippines. At age 12, he followed his father in the Philippines as they established their small store. Okay, ayan. So, nagkaroon ng giyera, Japanese War, came to take over sa World War II, nalugi negosyo niya, ng papa niya, bumalik sa China. Pero si Henry C. nagpaiwan. Ngayon, nagsimula siya saan? Selling cheap shoes from Marikina. Okay, with his own built kariton. So, he pursued on selling different items that also started to attract his initial base of clients. And guess what? Si Henry C. Sr. nagsimula saan? Sa loan ng capital. Okay, so nangutang si Henry C. Nangutang siya para mabuo niya yung negosyo niya and nagsinimulan niya yung first shoe store niya sa Quiapo, Manila. And dito po nagsimula ang SM. 'Di ba? Ibig sabihin, yung kung gaano kalaki at katayog na yan ng SM, sinimulan pala yan sa isang utang. Okay. Kaya sa mga nandito, wag mahiyang maghanap ng mga utangan. Okay. Kasi galing din po ako dyan. Hindi ako nahihiya. Okay. So, wag mahiya. Alam mo naman natatrabahuin mo siya at babayaran mo siya. Eh di go. Fight, di ba? Ayan. Laban. Okay. Ano pa? Si John Gokong Wei. So born in China, John Gokong Wei Sr. was the heir to one of Cebu's wealthiest families. So nung namatay yung tatay niya, nawala din yung ari-arian nila. 'Di ba? So because of that, he had to support his family by peddling goods from his bicycle on the street of Cebu. So umiikot si John Gokong Wei na nakabisikleta para magbenta ng mga kung ano-ano sa Cebu. So ngayon, um, he then traded by boat and truck until he began importing from the United States. So nakita niya na mas mababa yung kita, kaya pumunta siya nag-try siya sa manufacturing. So ngayon, nangutang siya. He borrowed 500,000 from China Bank to launch a maize milling company that is known as Universal Corn Products. Okay, so imagine, di ba, John Gokong Wei, isa sa mga mayayaman sa Pilipinas, nangutang din, nanghiram din sa China Bank ng 500,000 pesos para makapag-umpisa ng milling company niya. Okay, ngayon siya po ang may-ari ng Cebu Pacific, JG Summit Holdings, Robinson Mall, Universal Robina, Ministop at Summit Media. Okay, so imagine mo, galing din pala saan? Sa luho, galing saan? Sa loan. Okay, sa London. Okay, so Tony Tan Kak Chong. Tony Tan Kak Chong used to operate ang ice cream parlor before converting it into a fast food restaurant called Jollibee. Jollibee! Namimiss ko na ang Jollibee. Walang Jollibee dito sa sa Melbourne. Ayan, with a starting loan capital of 350,000, the young Kak Chong opened 2 branches in Cubao and Quiapo, together with his friends who supported his idea. So yung 350,000, tatlo silang magkakaibigan. So silang tatlo nag-chip in, 'di ba? Para mabuo yung 350,000. Tapos ang sinimulan na nila yung Jollibee. O, 'di ba? So nakakatuwa. So ito, nanghiram naman siya sa friends and family. Okay. Then Edgar Injap Sia. Mang Inasal was founded from Injap's foresight that a fast food barbecue business would succeed because no one was doing it at the time. Armed with business savvy that was sharpened by his being a provinciano, he borrowed 2.4 million from his father to bankroll the barbecue business. 2.4 million inutang ni Edgar Injap Sia para simulan ang Mang Inasal. Okay, so yung Mang Inasal pala na may only rice na parating madaming tao.
Galing pala sa utang. Okay? Kaya huwag kayong manghinayang, 'di ba? Huwag kayong matakot sa utang. Yan, ano pa? David Consunji. Ito naman si David Consunji. He's a self-made construction billionaire. Yan, he is already 92 years old. So ang ano naman nito, nang utang po siya ng dagdag kapital sa China Bank. Okay? Ayan, para masimulan yung coal business niya. Okay. So imagine mo, 'di ba? Ang mga negosyante nga may ano yung malalaki na ang negosyo pero may mga utang pa rin sa bangko. Eh paano pa ikaw? Wala ka naman halos malaking utang, 'di ba? Wala, ang iba nga wala namang utang, 'di ba? Pero itong mga negosyante, milyon-milyon ng utang, hindi sila natatakot na mangutang pa. Kasi alam nila, pag nilagay nila sa negosyo, talagang kikita, talagang may ibabalik. Okay, so dapat ganun ang mindset natin mga ano, yung mga nandito sa Zoom, dapat ganun po yung mindset natin. Okay. So, the next step is, kailangan mo nang gumawa ng action plan. Okay. So, magkano ba yung amount na gusto mo na simulan? Ano ba? 10,000, 20,000, 30, 40, 50, 100,000? Magkano ba? Yon. Saan mo kukunin yung pera? Personal sa savings mo ba? Hiram ka ba sa family, friends? Maglo-loan ka ba? Anong gagawin mo? Okay? Ano pa? Kailan ang deadline mo? Kailan ang deadline? Dapat may deadline. Hindi pwedeng walang deadline. Dapat meron kang ano eh. Mayroon kang deadline para matapos mo yan. Okay. So for example na meron ka ng target start date and meron ka ng capital ready by, 'di ba? Kailan ang deadline mo? So gawin mo na anong mga 3 steps mo ngayong linggo. Example, step 1, babawasan ko yung pagpupunta ko ng coffee shop. Step 2, hindi mo na ako bibili ng bagong damit. Step 3, kakausapin ko yung tatay ko, yung ano ko, yung kaibigan ko. Step 3, mag-i-inquire ako ng loan sa ganito. Diba? Step 4, baka pwede ako magkaroon ng side hustle. Step 5, baka pwede kong ibenta yung mga ganito ko, mga ibang damit ko. 'Di ba? Mga ganyan, dapat meron kang plano, 'di ba? Okay, next. Important reminder mga kapatid, ang puhunan ay hindi lang pera. Okay, ito ay simbolo ng commitment mo sa sariling pangarap. Ulitin ko, ang puhunan ay hindi lang pera. Ito ay simbolo ng commitment mo sa sariling pangarap. Kapag nag-decide kayong mag-raise ng capital, pinapakita ninyo sa sarili nyo na seryoso kayo sa business na ito. Hindi ninyo lang ito tinitingnan bilang sideline, kundi bilang totoong opportunity na magbibigay sa inyo ng number 1, financial freedom. Hindi na kailangan mag-alala sa sweldo o boss. Kayo na ang boss ng sariling oras at kita. Extra time sa pamilya. Work from home setup means more quality with loved ones. Present kayo sa mga important moments. Mas magandang future, legacy na maaari ninyong ipasa sa mga anak, hindi lang pera, kundi business knowledge at mindset. Ang investment na gagawin ninyo ngayon ay hindi lang para sa business, para sa buong pamilya nyo at sa future na gusto nyong makamit. Okay, so ulitin ko ha, ang puhunan ay hindi lang pera. Ito ay simbolo ng commitment mo sa sarili mong pangarap. Okay, next. Hindi dapat hadlang ang kakulangan ng pera. Mas hadlang ang kakulangan ng action. Okay? Maraming successful entrepreneurs ang nagsimula na walang malaking kapital. Ang secret ay hindi sa dami ng pera na hawak mo, kundi sa willingness mo na kumuha ng risk at gumagawa ng action despite ng fear. Kapag may plano at tamang sistema, ang maliit na puhunan ngayon ay pwedeng maging malaki bukas. Okay, 90% ng successful businesses ay nagsimula sa less than 100,000 na capital. Ulitin ko, 90% ng successful businesses ay nagsimula sa less than 100,000 na capital. And 3 times mas malaki ang kita ng digital businesses kesa sa traditional investments. Okay, ulitin ko, 3 times na mas malaki ang kita pag nasa digital business ka kesa sa traditional investment. Okay? Ayan. So, mga kapatid, gumawa ng malinaw na desisyon ngayon.
Okay? Hindi bukas, hindi next week, hindi pag may pera na. Ngayon dapat. Ang successful people ay mga mabilis mag-decide at committed sa decisions nila. Simulan ang capital action plan. I-commit ang plan ninyo sa mentor nyo o sa trusted friend. Accountability is the key. Share ninyo ang deadline at hinging support. Okay? So dapat merong magtatapik sa'yo. O, nakailan ka na ba? Ilan na ba yung naipon mo? Ano na ba yung nagawa mo? 'Di ba? So, dapat may magaganon kasi minsan, pag walang nagmo-monitor sa atin, hindi natin ginagawa. Okay? Take the first step. Kahit small step lang, mag-research ng loan options, mag-compute ng savings, o mag-contact ng potential investor. Movement creates momentum. Okay, take the first step, guys. The best time to start was yesterday. The second best time is today. Okay, kaya sa mga nandito na hindi pa member, 'di ba, gumagawa ng paraan, ang dami kong naibigay sa inyo ng mga options, 'di ba, ideas kung paano ka makapag-raise ng capital. So, ano na lang, action is the key. Kailangan mo na lang talagang gumawa ng action. And walang perfect timing sa business. Ang perfect timing lang ay yung mga nag-start na despite ng imperfect conditions. Kayo ba ay magiging isa sa kanila? Okay. Your future self will thank you for the decision you make today. Start your capital raising journey now. Ayan. So, guys, good luck sa mga ano yun, sa mga magiging plan ninyo. Okay? Sa magiging plan ninyo kung paano kayo makapag-raise ng capital. Ayan, so, okay, wala na ba yung slides ko? Coach Angelica? Wala Andyan na? po, andyan pa din po. Nandyan ka? Okay. Yung screen niyo po, ayan. Okay na. Wala na. Wala na. Okay, sige, sige. Yun. So, good luck sa mga magre-raise ng capital, kung ano man po yung mga gagawin nyo. Um, Kayo na po bahala kung ano yung piliin nyo as long as na kumbaga okay sa ano sa inyo, sa sitwasyon nyo, sa status nyo. Okay? So ang ang ano naman namin is pagtulungan natin to kung ano man ang gagawin nyo ng paraan, pagtulungan natin na mapalago yan at may balik sa inyo yung capital. Okay? Ayan. All right. So back to you and Coach Angelica. All right. Thank you so much po, Mentor Jessica, sa napakaganda pong training sa amin, 'di ba? I know for sure lahat ng mga participants and guests ngayon nagkakaroon na ng ideas, 'di ba? Paano nila gagawa ng paraan, 'di ba, na makapagsimula, makapag-add ng heads, 'di ba, dito sa nasimulan nilang business. Ayan. So again, thank you so much po, Mentor. So Mentor, okay lang po ba daw po na magkaroon po tayo ng question and answer, mga ano lang po, kung okay lang? Yeah, Okay, yeah. Yes. mga nag-request po kasi dito. Okay, so wait lang po. Wait lang. Okay, so all right, so ito po, Mentor. So first question, anong advice niyo po sa mga estudyante na gustong magsimula ng business pero walang pangkapital? Yan po yung isang question. Okay, magandang tanong yan. Kasi karamihan ng habers ko na ay mga estudyante. Ayan. So, actually, ang daming way. Hindi ibig sabihin wala kang trabaho, di ba? Wala kang trabaho, wala kang paraan para makapag-raise ng pera. So, ang dami. Kasi, ang dami mong kaklase. Ito, share ko lang sa'yo. Share ko lang sa inyo yung ginawa ng aking isang sa mga trainee habers ko na estudyante. So, kailangan niya mag-raise ng, for example, 10,500, di ba? So, ilan yung mga kaklase niya? 50. O, di ba? So, nag-chat brigade siya, nag-message sa lahat ng kaklase niya na ang reason niya is kung pwedeng manghiram ng
1,000, 'di ba? Para makapag-tuition siya. Para makapag-tuition, 'di ba? Imagine mo kung yung 50 ang kaklase mo nagpahiram sa'yo ng tigi 1,000, may 50,000 ka. 'Di ba? Yun. So maraming paraan. Tapos ano, meron kasi tayong mga kaibigan na may pera talaga. Okay? Alam mo naman yan eh. Yun. So, wag kang mahiya. Wag kang mahiya. Kasi babayaran mo naman siya. And especially, meron tayong product doon sa package. 'Di ba? Meron tayong product sa package. So, pag binenta mo yung product sa package, makakabayad ka sa kanila. Yun. Tapos ano, sa allowance, pwedeng ano, budget mo muna yung allowance mo. Since, for example, malapit ka lang naman sa school mo, kesa nagpapamasahe ka, edi maglakad ka lang muna, di ba? Ganun. So, exercise pa yon, di ba? So, imbes nagbo-burger ka sa pag-snack mo, biskwit na lang muna para maipon mo siya. Di ba? Maraming paraan. Oo. Sabi ko nga, ani, um, marami tayong pwedeng pagkukuhanan ng pera. Ang pera nakapalibot lang naman sa atin. Kailangan mo lang talaga maging creative sa paggawa ng paraan. Meron din naman akong isang kilala, di ba, student siya. So, may mga project sila. May mga project sila. So, imbis na, ang tawag nito, yung mga kasama niya sa grupo, hindi naman gumagawa. O di nag-ano siya, gumawa siya ng negotiation. Nakipag-negotiate siya. Sabi niya, "O, sige, since kayo, gusto niyo, hindi naman kayo mahilig sa paggawa ng project, ako na lang gagawa. Pero, syempre, may, yung oras at effort niyo na gagawin ko, ang gawin na lang natin, bayaran niyo na lang ako." Ganon. So nakapag-raise siya doon ng pera. Tapos yun po yung nilagay niya dito. So again, maraming paraan. Kailangan mo lang maging creative. Yun. Mm-mm. Yes, ayun. Thank you so much po, mentor. So, ako po mismo nakaka-relate, 'di ba, doon sa sinabi mo po. Actually, dun po sa training mo kasi ako po nag-start dito students din, 'di ba? Mabanggit ko lang, 'di ba? Kasi marami pong mga students and virtual affiliate po kasi dito, 'di ba, ng mga nakikinig mga students. So, sa lahat po ng mga hindi nakakaalam, nag-loan po ako, 'di ba, doon sa sabi ng mentor ng microfinance. So, yun po talaga yung nakatulong. So, una, nag-ask ako sa father ko, 'di ba, kung papaano makatulong, 'di ba, makapag-start sa business. So, yung papa ko wala din siyang ipon, tapos nabanggit niya yung pwede daw kami mag-loan. So, yun po talaga yung nakatulong sa akin. Tapos may nabanggit din po kayo na pwedeng mag-sell, 'di ba, mga pre-love na mga damit, mga ganun. Ginawa ko din po yun. Kaya perfect po talaga yung na nabanggit nyo na nakatugma, nakarelate lang ako. 'Di ba? So, yun lang po yung Kaya sa mga students dito na mga nakikinig, I know for sure kayang-kaya nyo din kasi ako nga din mismo, 'di ba? Patunay na estudyante, kaya talaga siyang gawa ng paraan. Ayan, thank you so much po, mentor. And ito pa po, okay lang po ba? Next question. Okay, so number 2 po, as a former OFW, ano po pwede mo ma-advise sa mga OFWs na gusto naman sana makapagsimula sa business pero nahahadlangan ng mga gastusin sa pamilya dahil feeling nila siya lang ang inaasahan sa Pinas na makapagsimula sa business ay nababawasan ang padala niya. So yun po, sa I think OFW po ang nagtanong nito. So yun. Oo, yun. Actually, magandang tanong din to kasi actually na-experience ko din to. Tapos marami talagang mga OFW natin ang parang nanghihinayang na ilagay yung pera nila dito kasi mababawasan yung tawag nito, padala sa family. Oo. So, para sa akin, 'di ba, nag-abroad ka para sa future nila, para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Pero kung wala kang naitatabi, wala kang naiipon, tapos nakaasa ka lang sa isang source of income, mas matatagalan kang makauwi. Mas matatagalan na makapag-ipon ka para sa magandang kinabukasan nila. Yes, nandun na tayo sa pag di ka nakapagpadala, paano yung pagkain, baka maputulan ng kuryente, baka di makabayad sa tuition, di ba yung mga ganun. Pero, kailangan kasi na mai-budget mo yung pera. Huwag lang yung puro padala. Kumbaga, sa buong sahod mo, pinadala mo lahat, 'di ba? Wala nang natira sa iyo, wala nang natira saan sa additional sa another source of another source of income. So dapat ikaw kasi yung may control niyan eh. Ikaw yung may control. So dapat ikaw yung kumbaga
ikaw yung magkaroon ng command na, uy, tipid-tipid muna tayo ha, kasi ganito lang yung mapapadala ko muna. Ganun na, ano, kailangan mo lang talagang makipag-usap, makipag-negotiate, 'di ba? O ma-explain sa kanila na kung bakit ganito lang muna. Sabihin mo lang na meron ka kasing pinaglalaanan, nag-iipon ka para mas mabilis kang makauwi sa kanila at mas mabilis na makuha yung mga pangarap mo para din naman sa kanila. Okay? So, hindi naman lahat ng sahod mo ilalagay mo dito, di ba? Kukuha ka lang ng konti para mas lumaki in the future yung may ipon mo at may papadala mo. Okay? Yan po yung suggestion ko. Huwag silang manghinayang. Kasi mas malaki yung ibabalik ng negosyo, 'di ba? For example, iaano mo, ilalagay mo lang, pag pinadala mo sa Pilipinas, lahat ng sa gastos. Okay, makakabili ng pagkain, makakabayad sa kuryente, makakabayad sa wifi, makakabayad sa tuition. Pero pag nailagay naman dyan, lahat, wala nang babalik sa'yo. Pero kung kukuha ka ng konti, ilagay mo sa business, may ibabalik yon sa'yo ng mas malaki in the future. So, dapat ganun yung mindset natin. Yun pa yung ano ko, suggestion ko, coach. Yes, napakaganda, napaka-powerful. I know for sure yung nagtanong noon talagang nagkaroon na siya ng idea mentor. Ayan, so thank you so much po sa napakagandang sagot, 'di ba? So sa mga nagtanong, sa mga nakaka-relate doon, sa mga business partner natin na nandito, so alam niyo na po, 'di ba? So magtabi din po tayo talaga ng konti, 'di ba, para sa business. Sabi nga, 'di ba, mentor, hindi naman talaga yung OFW lifetime job. 'Di ba? Kasi for sure magre-retire din po tayo. Ayan, so thank you so much po, Mentor. Ito pa po, last two questions. Ayan, so paano po yung mga need magpaalam sa asawa, partner, magulang, kapatid para mag-start ng business? Ayan, ito po yung Oo, actually, ang dami kong na-experience na ganito. Okay. Ganito, kailangan mong irespeto yung family mo, especially yung asawa mo, yung tatay mo, nanay mo, mga kapatid mo. You need to respect them. Okay? Kasi part siya ng family mo, tama. Okay. Pero paano kung ayaw nila? Di ba? O, sige, nandun na tayo sa positive. Paano kung gusto nila? Eh, di maganda, supportive sila sa'yo, di ba? Okay. May intindihan nila kung bakit kailangan nilang maglagay ng pera dito sa business. Pero paano kung negative? Anong gagawin mo? Kasi karamihan ng family natin, negative sila kasi ang iniisip nila is scam, baka malugi, baka hindi mo kaya, ayaw ka nila mag-fail, 'di ba? Yung mga ganyan. Okay, so ako ang sinasuggest ko, pwede naman magpaalam. Pero what if negative? What if ayaw nila? So ang suggestion ko, for example, mag-asawa kayo, tapos naka-joint account kayo, 'di ba? So hindi ka pwedeng mag-withdraw ng ng pera. So ako ang suggestion ko, yung sarili mong pera ang ilagay mo dito. Yung tipong kahit hindi mo na kailangan magpaalam, okay lang. 'Di ba? Sarili mong pera. Kaya napakahalaga talaga na meron kang sariling pera, hindi pwedeng para yun. Kasi what if kung gusto mong bumili ng ganito, gusto mong kumain ng ganito, gusto mong magpadala sa family mo ng ganito, tapos hihingi ka pa sa asawa mo. So dapat meron ka talagang sariling pera. Okay, so ang suggestion ko, ang isa pa sa sinasuggest ko dyan, halimbawa kung ayaw talaga, isikreto mo na muna. Okay, yung pag-join mo dito. Tapos sarili mong pera yung gamitin mo. Kasi ang family natin, kapag wala pang nakikitang resulta, negative. Pero kung meron na, kumikita ka na, nagiging positive na, nagiging supportive na. 'Di ba? Ganun kasi yung nangyari sa akin. Sabi ng nanay ko, wag ka dyan, yung pera mo, hindi mo naman yan magagamit, hindi naman yan lalago. Pero nung kumikita na, proud na sila sa amin, o 'di ba? So, wala, ganun talaga yung family. Hindi naman sa negative kanila na ayaw. Concerned lang sila sa'yo na baka mawala yung pera mo. Pero kung ikaw naiintindihan mo naman kung saan mapupunta yung pera mo at naiintindihan mo na itong negosyo na to marami ng binago ng buhay, i-go mo siya, ilaban mo siya. Okay, kahit sarilinin mo muna. Tapos kapag kumikita ka na, saka mo na sabihin sa kanila, 'di ba? Para at least support na sila agad. Yun yung suggestion ko. Mm-mm.
Sige Yes, po. ayun, napakaganda ng sagot ni Mentor. Alam ko, tumpak na tumpak. Maraming nakaka-relate, Mentor. Nakikita ko rin po sa mga comment section. And kagaya po sa akin, isa din po ako sa mga tinutulan ng magulang, di ba, na magsimula. Kasi una, wala daw akong experience, di ba? So may mga ganon. So, naiintindihan ko po talaga yung mga sagot niyo is tamang-tama po talaga. Oo. So, thank you so much again po, Mentor. And ito po, meron pa po tayo last but not the least question. So, ito po, paano niyo po napagdesisyonan na gamitin ang ipon niyo sa abroad para magtayo ng negosyo? Hindi po ba kayo natakot na baka malugi yung pinaghirapan niyo na pera? Actually, hindi ako natakot, 'di ba? Hindi ako natakot kasi ano ayoko na rin magtrabaho sa abroad. Kasi sa hirap, 'di ba? Alam nyo, hindi madali ang magtrabaho sa abroad. Okay. So, ano din po ako, OFW po ako sa Singapore. Okay. So, call center po talaga yung in-apply ko doon. Pero hindi po ako nabigyan ng pass. Kaya po, para makapag-stay ako doon, napilitan po ako na mag-alaga ng bata. So, hindi madali, guys. Yung homesick, yung pagod, yung puyat, yung gutom, 'di ba? So, hindi siya madali. Kaya, dapat, kumbaga ikaw, umalis ka ng ibang bansa na malakas yung loob mo, 'di ba? Kasi alam mo dito magbabago yung buhay mo. Alam mo yung sakay ako nun sa eroplano papuntang Singapore, sabi ko, "Yes, matutupad ko na yung pangarap ko. Yes, dito na magbabago yung buhay ko." Pero kabaliktaran pala yung nangyari. Wala akong naipon, 'di ba? No, nabaon ako sa utang, tapos kumbaga bumagsak yung moral ko kasi nga hindi ako nabigyan ng pass, tapos kailangan kong magtrabaho na mababa sa ano ko sa degree sa pinag-aralan ko. So sabi ko parang nakaka-demoralize, 'di ba? Nakaka-demoralize nga. So yun, so kaya kung ikaw malakas yung loob mo na makapagsapalaran sa abroad, tapos mas malakas yung loob mo na magnegosyo. Kasi sa negosyo po ang pera, sa negosyo ang pagkamit ng mga pangarap mo, sa negosyo yung pagbabago ng buhay mo. Tanungin mo lang yung sarili mo, ilang taon ka na nagtatrabaho. Ako, 8 taon ako halos nagtrabaho pero wala akong naipon, puros loan, puros gastos, 'di ba? So, kulang pa sa sarili ko yung kinikita ko, 'di ba? So, dapat maging wise tayo mga kapatid, mga kabayan. Hindi pwedeng kung alam mo yon, especially sa mga OFW pa nag-abroad, ang kalahating paa mo, nasaan? Nasa peligro. Kasi, hindi mo alam kung okay yung magiging amo mo. Hindi mo alam kung magiging okay yung trabaho mo. Pag nagkasakit ka, di ba, mag-isa ka. Mag-isa mong, tawag nito, inaasikaso yung sarili mo. Tama, di ba? So, tapos aanin ka pa ng homesick. Tapos alam mo yung mga pagkain, hindi mo pa magustuhan dahil wala sa panlasa mo, 'di ba? Lalo na sa mga domestic helper, ang kinakain niya yung tira lang ng mga amo nyo. Tama, di ba? So, napaka-importante na kung malakas ang loob mo makapagsapalaran sa ibang bansa, mas lakasan mo yung loob mo na magnegosyo. 'Di ba? So, negosyo ang negosyo ang magbibigay sa ng mga pangarap mo. Kaya yung takot at duda mo, alisin mo siya. Okay? Alisin mo siya. Kailangan mo siyang palitan ng strength, ng courage, okay? And ng excitement. Kasi kung nakita mo tong negosyo na to, matuwa ka at magpasalamat ka sa nag-invite sa'yo dahil ito, ang dami ng binago ng buhay. Our company is already 20 years, ang dami ng binago. At isa po ako doon. Nagsimula po ako galing po akong Singapore. Hindi ako pinalad. Tapos nag-loan ako para magsimula ng negosyo. I've been doing this for 13 years na. And nagsimula ako sa Pilipinas na gawin tong digital business program natin. Tapos ngayon, nandito na ako sa Australia. So imagine mo yung buhay na binigay sa akin. 'Di ba? Yung pagbabago na buhay na ang ganda pala ng pwedeng ibigay sa'yo ng community natin. So, yung mga pangarap mo na hindi mo pinangarap, pwedeng ibigay din sa'yo. Okay? So, yun po yung advice ko.
Yes, thank you so much po, mentor, sa napaka-inspiring talaga na sagot, 'di ba? So I know for sure marami po talagang na-inspire at nakakuha po ng ideas, 'di ba? Kasi mga simpleng empleyado, 'di ba? Mga simpleng mga estudyante talagang sobrang daming nagbago yung buhay. Ayan, so thank you so much po again, mentor, sa napakagandang training sa amin ngayon at sa mga question na nasagot po ng napakaganda talaga. Ayan, so thank you po again sa pagpapa-unlock, 'di ba, na makapag-train sa Hatspi Icons community and with the founder of Mentor Melanie Ramirez and Mentor Arvin Ramirez. So maraming maraming salamat po. And ayun guys, thank you so much everyone sa lahat po ng mga nakapag-attend. Contact po your coach, 'di ba, your mentor na talagang nakapag-send po ng link ng ng Zoom event na to para po ito sa inyo. So wag niyo pong hayaan, 'di ba, na matapos yung taon, 'di ba, ng 2025 na hindi po kayo makapagsimula sa business. 'Di ba? Enough na po yung ngayon, yung event ngayon, 'di ba, na naliwanagan tayong lahat, paano mo sisimulan, ano yung mga dapat mong gawin, at syempre, ano yung mga isasagot mo din kapag may mga nagkakataon na may hinadlangan ka, 'di ba, ng partner mo, ng family mo, or kahit na sino man yung gustong humadlang sa'yo. Since nakapag-attend ka na dito sa event natin, wala nang makakapigil pa sa'yo. 'Di ba? Kasi alam mo yung sitwasyon mo ngayon. Ikaw yung nakakaalam, 'di ba? Ikaw yung may nararamdaman at ikaw yung nakakabingan ng mentor. Ikaw dapat yung dapat may hawak, 'di ba? Dapat kaya mo dapat siyang i-handle kasi syempre ikaw yung nakakaalam ng sitwasyon mo. Ayan, again, thank you so much po, Mentor Jessica, sa napakaganda pong event training po. Kahit po nasa Australia kayo ngayon, di ba? So hello po dyan sa Australia. Hope na makapunta po kami dyan. Ayan, sabi ni Mentor, in control. Yun, tama po yung word. Na ikaw dapat yung in control sa buhay, di ba? Sa sitwasyon mo. Since ikaw yung, di ba, nagtatrabaho, nagsasakripisyo, lalo na po sa mga OFWs na nasa ibang bansa ngayon. Ayan, so again, so sa lahat po ng mga nakapag-attend dito, member ka man or guest, hindi ka pa member, please contact your coach, please contact your mentor para ngayon din makapagsimula ka na at masimulan mo na yung game planning mo. 'Di ba? Paano ka makakapagsimula dito sa negosyo natin? Ayan, so mentor, before po tayo mag-end, okay lang po ba mag-picture tayo? 'Di ba?